Sinabihan ni Azuelo ang Task Force Alpha na may dalawa siyang major announcement mula sa nakakataas. Una, 3 araw mula ngayon, mangyayari ng high-level conference para sa Japanese investment deal. Personal na hiling ni General Carillo ng Task Force Alpha ang magbabantay at magbibigay ng seguridad sa mga Japanese investor. At ganun din sa mga Filipino counterparts. Ang Task Force Alpha din ang nataasan para sumundo sa Japanese delegation sa paglapag pa lang sa airport hanggang sa makarating ito sa venue. Nagtanong naman si Marcos kay Azuelo, kailan pa naging security detail ang Task Force Alpha? Specialized tactical unit sila, hindi sila bodyguards. Sumasang-ayon naman ito si Lara sa sinasabi ni Marcos. Sinabihan ni Azuelo ang team na naintindihan niya silang lahat. Pero ang Task Force Alpha ay ang pinakamagaling sa lahat. Kaya nga silang hinihingi ni General Carillo para masiguro na walang aberya. Dahil sisitibo ang operasyong ito. Napakalaki ang nakasalalay dito. Nakaasa ang buong bansa sa investment deal na ito. Hindi nila pwedeng biguin sila. At para naman sa pangalawa niyang announcement, darating ngayong araw si Chief of Staff Ahmad Mustafa para ihatid si Dato Raman para sa kanyang formal release at ang pagpirma rin niya ng mga legal na dokumento. Alam naman nilang lahat na kahit absuelto si Dato Raman ay nasa panganib pa rin ang buhay nito. Kaya kailangan nila ito protektahan habang nandito si Dato Raman sa Inlia. Responsibilidad nilang kaligtasan ni Dato Raman. Nakahanda na nga ang buong Inlia sa pagdating ni Ahmad Mustafa. Nandoon naman sina Jamila, Omar, Narhana at Rashid para salubungin si Dato Raman. Sa pagdating ni Ahmad sa Inlia, lumabas naman ito si Dato Raman at niyakap ito na mahigpit ni Jamila ang kanyang ama. Habang si Ahmad, nakikipagkamay naman ito kay Azuelo at sa buong Task Force Alpha sa kanilang kooperasyon, kaya naging matagumpay sila. Nanginginig naman sa galit si Lara nung nakita niya muli si Dato Raman. Sa pagharap nila Ahmad at Jalil, hindi nga mahahalata na magkakilala sila sa isa't isa at may pinaplano pala silang dalawa nito. Dahil pati si Ahmad, alam niya na hindi pa tapos ang kaguluhan sa bansa. Pinapaniwala lang nila ang sindikato para gumana ang mga plano nito. Pati pala si Ahmad, pinaghihinalaan niya si General Carillo na itong utak ng lahat pero wala pa siyang ebidensya nito. Pero sa sophistication ng kilos ng mga sindikato, si General Carillo lang ang may kakayahan para gawin yon. Koneksyon, kapabilidad, walang iba kundi siya. Sinabihan ni Jalil si Ahmad na si General Carillo din ang kanyang suspetsya. Kaya humahanga nito si Ahmad sa talino ni Jalil at hindi nga siya nagkakamali sa pagpili nito sa kanya. Ang sabi ni Ahmad na matalino at madiskarte si General Carillo. Nakuha ni General Carillo ang tiwala ng Pangulo, kaya hindi nila ito pwedeng mapagbintangan basta-basta. Meron lang sila na isang pagkakataon at kapag pinatukan nila si General Carillo, dapat bullseye. Kailangan nila mapatumba si General Carillo dahil kung hindi, makakalusot ito. Hindi na nila ito madadali. Kinamusta naman ni Ahmad kay Jalil si Lara. Sinabi naman ni Jalil na dumidikit na siya kay Lara para mabantayan niya ang kilos nito. Sinabihan ni Ahmad si Jalil na tandaan niya kung si General Carillo ang utak sa pagmasakre sa kanilang isla at sa Inlia, ibig sabihin, kasabot niya si Lara. Meron itong kinalaman. Samantala, masayang sinalubong ng mga kabarangay ni Omar si Dato Raman dahil malaya na ito at hanggang tingin na lamang si Jalil sa kanyang pamilya habang nagkakasiyahan ito dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon kaya hindi pa siya pwedeng makipaghalubilo sa publiko sa kanyang mga pamilya na ganito ang kanyang hitsura. Sinabihan ni Teresa ang kanyang anak na napanood niya kanina sa balita na kalaya na si Dato Raman. Magkasama na sila ngayon ni Jamila. Di ba sabi niya sa kanya, malalampasan rin niya ang kasong ito. Sinabihan naman ni Marcos ang kanyang ina kung anong nakikita niya sa balita. Hindi totoo yan. Hindi pa tapos ang problemang ito. Kaya nagulat nito si Teresa at tinanong niya ang kanyang anak anong ibig niyang sabihin. Ang sagot ni Marcos, hindi pa nila nakahanap ang totoong mastermind ng lahat ng ito. Yang si Valdez at si Yulo, lahat yan patikim pa lang. Ito rin sa tingin ni Espina pareho sila. Sa ngayon, kaya pa nilang utuin ang publiko. Pero lahat na nangyayari ngayon ay parte ng mga pinaplano ng sindikato. May mas malaking panganib pang nakaabang. Kung kaya ng mga sindikato na gumawa ng ganito, kalaking palabas, ibig sabihin, mas malaki at mas madugo ang binabalak nito. Sa gabi nang pumunta si Jalil sa kanyang pamilya dahil walang makakita sa kanya. Niyakap na mahigpit ni Jalil ang kanyang ama.
Nagpapasalamat naman si Dato Roman kay Jalil dahil sa sakripisyo niya. Nalinis muli ang kanyang pangalan. Sinabihan ni Jamila ang kanyang kaka na pwede na silang bumalik sa isla sa dati nilang buhay. Hindi na niya kailangan magpanggap, malaya na sila ng kanilang ama. Pero hindi pa muna babalik si Jalil sa isla dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Yung mga hinuli ng Iliya, sa tingin niya, parte lang ito ng sindikato, pero hindi silang utak sa likod ng lahat ng ito. Pero mas mataas, mas makapangyarihan ang tao nagpapatakbo ng sindikato. Tutol naman si Dato Roman sa gagawin ni Jalil dahil napakadelikado ang kaniyang gagawin at natatakot siya nito sa kaligtasan ni Jalil. Ngunit hindi pwede bumalik si Jalil sa isla dahil nangako siya na hindi siya uuwi hanggat hindi niya nabibigyan ng totoong hustisya yung mga kababaryo nila. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.